Nakita nyo na sa First John, First John chapter 3, 1 to 15 eh. 1 to, First John. Junjun, kumusta na? Mm, pwede ka mag-off, ano, pag si Brother Junjun. Keep praying for you. Ganun ang natin. So, si Brother Oliver naglalakad eh. Magme-message ko sa iyo, Brother Oliver, ha? Yung first, Brother Mike, natin yung first John, kung first John 3. Yan ang lesson natin, maganda yan eh. Ang lesson natin diyan. Ko si Brother Randy eh, hindi ko na siguro maulan ba sa inyo, Sister Terry? Maulan diyan sa Tacloban? Maulan. Maulan ha? Oo. Yan ang diyan ha. Pag-usapan natin yung kung nakita niyo yung First John chapter 3, babasahin natin, pakibasa. First John 3. Brother Mike, nakita mo na o Brother Tiope? Isa sa mga natin diyan tayo magdi-discussion. Magandang lesson 'yan eh. Basta yung mga First John 1, First John 2, Yes, First John 3, hanggang 'yan eh. Maganda hanggang 4 yata or 5 'yan. Maganda yung lesson na 'yan eh. Sige. First John 3. Mag-discussion tayo, maganda 'yan eh. Sige, Brother Mike. Sige po, basahin ko po First John 1 to 15. 3. Okay, 1 to 15, opo. Sabi po sa 1, pag-isipan ninyo kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Ama sa atin. Tinawag niya tayong mga anak niya at tunay nga na tayo'y mga anak niya. Kaya hindi tayo nakikilala ng mga tao sa mundo dahil hindi nila kilala ang Diyos. Pangalawa, mga minamahal, mga anak na tayo ng Diyos. Ngunit hindi pa naihahayag kung magiging ano tayo sa hinaharap. Alam natin na sa pagbabalik ni Kristo, tayo ay magiging katulad niya dahil makikita natin kung sino talaga siya. Pangatlo, kaya ang sino mang may ganitong pag-asa kay Kristo ay dapat maging matuwid sa kanyang buhay, tulad ng buhay ni Kristo na matuwid. Pang-apat, ang lahat na nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos dahil ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Panglima, alam ninyong si Kristo na walang kasalanan ay naparito sa mundo upang alisin ang ating mga kasalanan. Panganim, ang sino mang nananatili kay Kristo ay hindi na nagpapatuloy sa kasalanan. Ang nagpapatuloy sa kasalanan ay hindi pa nakakita o nakakilala sa Kanya. Pampito, mga huwag kayong padadaya kaninuman. Ang sino mang gumagawa ng tama ay matuwid, tulad ni Kristo na matuwid. Pangwalo, ngunit ang nagpapatuloy sa kasalanan ay kampon ng Diablo, dahil ang Diablo ay gumagawa na ng kasalanan mula pa sa simula. Ito ang dahilan kung bakit naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng Diablo. Pangsiyam, ang sino mang naging anak ng Diyos ay hindi na nagpapatuloy sa kasalanan dahil ang katangian ng Diyos ay nasa kanya na. At dahil nga ang Diyos ay kanyang Ama, hindi na siya nagpapatuloy sa kasalanan. 10. At dito makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng Diablo. Ang lahat ng hindi gumagawa ng matuwid
o hindi nagmamahal sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. Labing Dyan isa. muna, brother, Sige po. brother Mike, dyan muna. Maganda yung lesson. Maganda na yan. Anong nabasa nyo dyan na very significant or na applicable sa atin? Ang isang number one na babasa natin dyan yung kasalanan no? Mm. Tayo subject to yung ano ba yung kasalanan? Anong Sexual pagkakaiba ng encounter. kasalanan sa yung ang paglabag sa salita ng Diyos at paglabag Mm. sa kautusan ng Diyos, paglabag sa kautusan ng municipal ninyo o ng yung law of the land. Kumbaga sa there's between the law of God and the law of men. Ano pagkakaiba yung batas ng tao at saka batas ng Diyos? Kasi sa batas ng tao, pwede tayong makulong Pero hindi Mm. 'di ba? Merong pwedeng matagalan, pwedeng permanente. Batas ng tao 'yun. Depende. Yung batas ng Ah, Diyos, anong pagkakaiba? Kasi sabi dito, 'di ba, sa ganda nabasa mo, Brother Mike. Ang iniisip ko kasi ganito 'yan sa US, yung batas ng Diyos, ngayon dito, ang batas ng Diyos minsan kinakalaban ng batas ng gobyerno Napansin niyo ba mm. 'yon? 'Di ba? Yes. Yung batas ng gobyerno, ewan ko diyan sa Pilipinas, may mga batas diyan na okay naman. Alam mo, bigyan katulad ng yung ewan ko isa na lang pag-usapan na yung LGBTQ, 'di ba? Mm. Ay batas Opo. ng yun, pwede na dito sa Amerika, pwede na ikasal yung parehong Basta same rin. sex. Oo, batas ng tao yun dito sa US. Sa yun, pag kinondem mo, nakakalungkot lang pag yung sa Canada nga pag yung nagpi-preach ka ng gospel, medyo nililimitado nila Pwede ka makulong Sa Canada yan merong nakulong ng mga ministro diyan. So ibig sabihin, minsan mayroong batas ng tao tsaka batas ng Diyos naglalaban. Pagdating diyan sa yung sa Muslim nga, mas grabe pa nga sa Muslim 'di ba? Pwede mga ng apat. Oo. Yung multiple marriage. Yung kay Marinay. Ha? Di mo marinig? Bakit di marinig? Ano? Narinig niyo ako? Opo, Hmm. malakas naman Narinig eh. ka naman namin, brother Tiope. Yes, Narinig okay ka po. namin. Ganda Maliwanag boses naman. mo. We can hear you. Mm. So anong nakikita niyo dun sa verse na yun? Hindi daw na tayo marinig ni Brother Tiope. Baka yung mo naka-mute yung mo yung speaker. Mm. Alam nyo, ang nakita ko dito yung sa number one, yung mahal tayo ng Diyos, ng Ama, the Father, tapos tinuring tayong anak. Ang nakakaanong lang dito, yung sa 3, ano ba yung sa 3 or 2? Mahal tayo ng Diyos. Ulitin mo, Brother Mike, ang ganda nun yung sa 2. Mahal tayo ng Diyos God Sabi loves po us, sa mahal. to, Ha? sabi po sa to, mga minamahal, mga anak na tayo ng Diyos. Ngunit hindi pa na ihahayag kung magiging ano tayo sa hinaharap. Okay. Alam natin na sa pagbabalik ni Kristo, tayo ay magiging katulad niya dahil makikita natin kung sino talaga siya. Kaya ang sino mang ito, pangatlo, kaya ang sino mang may ganitong pag-asa kay Kristo ay dapat maging matuwid sa kanyang buhay tulad ng buhay ni Kristo na matuwid. Okay. Ang nakikita ko diyan, sabi ng Biblia, anak tayo ng mga Diyos, tinuring tayong anak ng Diyos. Kaya lang, hindi darating ang panahon, hindi pa sigurado, 'di ba? Hmm.
Sabi, kung magiging ano tayo, anak ba tayo ng Diyos or magiging anak ba tayo ng pating, ng diablo, 'di ba? Anak tayo, sa ngayon anak tayo ng Diyos, kaya lang hindi malaman kung mananatili ba tayong anak ng Diyos. Para ba yung prodigal son? Hindi Oo. pa siya. 'Di ba yung prodigal son lumayas siya sa piling ng ama. Kaya sabi ng ama kailangan bumalik tayo kasi ang nakakalungkot lang kasi marami tayong mga Kristiyano mga kapatid hindi na nakakabalik. Yung prodigal son, 'di ba? Yung ano sa Bisaya yung prodigal son, Brother Oliver, yung prodigal son, anong tawag doon? Ah, alibughang anak sa Tagalog Yung alibughang Ah, yung palalo, parang ano ba hindi ko istorya ng ay. prodigal son? Sabi, bigay mo sa akin yung mana mo. Binigay yung mana niya, hiningi mana, yung ano ba, yung inheritance. Opo. Tapos Kinuha niya. lumayo ng ibang lugar. Paglayo ng lugar, naubos lahat, nawaldas. Ayun niya na bumalik, parang may pride. Ang tao kasi, pag mayroon tayong pride, hindi na ako babalik. Kasi umalis na ako, hindi na ako babalik. Pero kailangan wala tayong pride. 'Di ba? Pag nagkamali tayo, nagkasala tayo, pwede pa tayong bumalik sa Panginoon. Yan ang yung greatest love. Kaya sabi ganoon, kung babalik ba tayo, 'di ba? Sabi nga kung ang ganda yung sabi ni yung sa Tagalog Sa English medyo hindi ko maano sa English Sabi ganoon sa sa Beloved, we are now the sons of God if that not yet appear. Hindi pa nangyayari kasi wala pa tayo sa langit what shall will be, but we know that he will appear, shall appear o appear, we shall be like him. Sino yun? Si Jesus Christ. For we shall see him as he is. Yun ang sabi ganun. Kaya i-purify natin sarili natin. Parang ganun lang yun Hindi naman tayo perfecto, di ba? Nagkakasala tayo. Ibig sabihin, kung nagkakasala ka ng 10 times a day, sa pag-iisip mo, masamang iniisip mo, nagagalit ka, bawas-bawasan mo siguro sa next day magiging na lang 9, magiging 7, magiging 3, 'di ba? Pababa Kumbaga sa yung mali natin, kino-correct natin self-correcting Ganun lang 'yun Hindi naman tayo perfecto Tama? Wala namang perfectong tao nagkakamali tayo. Spiritual recovery tayo. Pero sabi, magiging tayo, anak ng Diyos o anak ng Diablo? Kasi dalawa lang yan Pag nagpapatuloy tayo sa kasalanan, ah, pag nagpapatuloy tayo sa kasalanan, ibig sabihin, either tayo, magiging anak ng kasalanan or magiging anak ng Diyos. Kasi yun ang goal natin 'Di ba? Mabawasan yung pagkakamali, ganun lang yun 'Di ba? Yung mga maling ginagawa natin, halimbawa dati hindi nga tayo nagnanakaw pero nangungupit naman tayo. Tama ba 'yun, Brother Mike? Hindi nga tayo pumapatay pero galit na galit tayo sa kapwa natin parang gusto nating patayin. 'Di ba? May mga ganun na sitwasyon Hindi nga tayo nangangalunya pero ang pag-iisip naman natin pag nakatingin tayo sa isang babae parang nahuhubaran na. 'Di ba? Tama ba 'yon? Or hindi nga tayo nagagambling pero alam niyo yung salitang gambling? Pinalitan na ngayon yan gaming, yung game. 'Di ba? Ginawa ng sports gambling. Sa Tagalog yun tawag doon, betting na. Or yung loto or tinatawag na 'di ba pinapalitan nila yung term? Tama ba 'yan, Brother Mike? Yes, marami na po. Marami ng klase ng sugal dito. Lahat ng Na klase ng pinapalitan sugal, ng no? gaming. O, Gaming ng tawag ngayon Imbis na gambling, gaming board. pinalitan na lang ng tinanggal yung ah, tinanggal yung BL, tinanggal na yung BL hindi na gambling, gaming na. So ibig sabihin, iwasan natin, hindi nga tayo
Hindi nga tayo nagsusugal, pero ang game natin sobra-sobra naman. Ganon ang ano doon eh. Wala tayong perfecto, pero pag kumbaga sa anak yung anak, gusto mo lang yung gawin niya yung kaya niya, 'di ba? Hindi naman tayo sinasabi ng Diyos gawin mo yung hindi mo kaya, 'di ba? Hindi naman Yes, papagawa opo. sa atin eh kung hindi mo kaya. Gano'n lang 'yun eh. Tsaka yung iba yung kasalanan ko, iba yung kasalanan ni Brother Mike, iba yung kasalanan ni Brother Oliver, ibang si kasalanan ni Sister Terry. Ibig sabihin, kanya-kanya tayong kasalanan eh. Ngayon, depende na sa Diyos. Brother Mike, sobra ka na. Sabi ng ama, dapat bawas-bawasan mo na yan. Diba? Sumusobra ka na eh. Lagi kitang pinapatawad eh, paulit-ulit mo nang ginagawa. Ganun lang yun eh. Hmm. Diba? Iba yun eh. Kasi relational tayo eh. Diba sa anak natin? Ang anak natin. Anak, yung bulsa ko dati araw-araw meron akong meron akong 100 diyan eh. Okay. 'Di ba? O meron I have to may 200 akong pera diyan eh. Araw-araw laging nawawala, 'di ba? Sabi sa yan, "Karedok, huwag ka na mangupit." Ganun 'yun. Hindi nga tayo nagnanakaw, lakas naman natin mangupit tapos hindi nga tayo kaya dapat stop na eh. May mga kanya-kanya tayong weaknesses eh. Tama ba 'yon? Brother Mike? Yes po. Ano ba yung Yes weakness po. mo? Hindi, Kahit sa dagdagan ko lang pagkain po eh. yung sinasabing Ha? yung pagnanakaw. Oh. May dagdag lang po ako tungkol dun sa salitang pagnanakaw. Oh. Hindi lang kasi bagay ang ninanakaw. Mm, tama. Kahit sa trabaho, meron tayo diyang pagnanakaw. Hindi Oo. lang bagay. Yung oras ng trabaho natin, binabawasan natin. Mm. Yan, isang pagnanakaw po yan. Mm. Ayun eh, alam nyo yung oras natin sa government, minsan natural lang yun eh, sa trabaho eh. Alam mo, magnakaw lang tayo siguro, magnakaw tayo sa tao, may magnakaw tayo sa gobyerno, mapaparusahan tayo, pero wag naman tayo magnakaw sa Diyos. Di ba? Yes, Sabi nga opo. sa ninanakawan ba ng tao ang Diyos? Saan tayo ninanakawan? Sa ating mga Opo. sa ating mga offering or sa ating time. Hmm. Pag halimbawa ibig sabihin Yan. may time tayo, alam nyo, minsan yung misis ko kinakausap ko, "My dear, pag sa church sa mga Bible study wala kang minsan nalilate ka pa." Sabi ko sa misis ko. Pagdating do sa Korean novela mo, minsan wala ka pang tulog. Yung misis ko, sabi ko, pagdating sa mga nobela sa Korean talagang minsan maabot ng 2 days eh. Talagang dire-diretso eh. Sabi ko, naku, ano naman ganun talaga siguro, no? Sabi ko, darating ang panahon ano, sisingilin tayo, di ba? Oh, yung binigyan kita ng time. Kaya alam niyo minsan hindi naman masama siguro na sabi nga ng Panginoon binigyan kita na 7 araw, isa lang naman ang hinihingi ko eh. Tama ba 'yon? 7 araw, yung 6, Yes. sige, bahala kang gawin mo, panahon mo sa pamilya mo, panahon mo sa trabaho, panahon mo saan pa? Panahon mo sa gusto mong gawin, halimbawa mahilig ka manood ng sports, mahilig ka manood ni Pacquiao, may time doon pero ibig sabihin kailangan may time ka sa Panginoon. 'Di ba? Yung one day is how many hours ang one day? 24 hours. Siguro i-divide mo itong Thursday meron tayong 1 oras. Sa Sunday meron kang 3 oras. Siguro pinakamatagal na 3 oras Brother Mike, anong oras ba service nyo? 3 hours? 3 hours po. Tumatagalan ng 5 hours pagka may mga meeting-meeting. May mga meeting. Tama. So yung siguro 7 hours na naibigay mo.
Ay, may kulang pa ng konti, di ba? Ganun lang yan eh. Yeah. Kaya maganda, ano ba na ano nyo sa, ano, sa verse natin, ha? Pakiulit ngayon, tingnan natin. Ano ba yung ano nyo pa? Itong mga, may nag-chat, siguro yung mga ano eh. Ganito no Lunes, hindi kami marinig bro, sabi ni ano, ni brother, ano, Tiope, hindi tayo marinig. Walang ano, Mm. walang signal lang at ang sound. Siguro yun ang ano doon, ano, pag maulan. At ako kapatid, zero audio. Malakas ang ulan, ang hangin. O wala na si ano, iba nawala na. Ang hina daw ng ano. Yan kina Brother Oliver, okay lang sound nyo dyan? Brother Mike, Okay po yung Sir panahon Luz, dito po. oh, Mainit. Sir Edna, mainit. Brother Mike, Opo. mukhang ano, okay naman ang sound niya, Brother Mike. Ah, okay na ano. So, anong ano mo, Brother Obes, ating nabasa, anong palagay mo? Sa lesson. Anak tayo ng Diyos eh. Alam mo, dalawa lang kasi yung ama natin eh. Dalawang klase, ama sa langit. Meron tayong ama sa lupa, pero spiritual speaking, meron tayong ama sa langit at meron tayong amang nasa langit o amang nasa impyerno. Dalawa lang yun eh. Ah, ah, ah. Anak tayo ng Diyos or Brother Mike, anak tayo ng ano, the son of perdition. Sabi nga, sama ng perdition. Sister Luz, kumusta na kayo dyan? Sister Erna, Dumaguete ba? Mahangin lang yun, pero kanina maulan. Ngayon, mahangin na lang. Yung plano nating Tacloban, ha? Sister Ern. Kaya nga, lapit na. Oo, hindi natin na meron tayong mga ano, nagre-ready na kami ni Brother Oliver sa t-shirts eh. Tapos yung mga places, Sister Terry. Hopefully, God willing, October, ano yan eh. Ang target date natin, October 29 to 31. Tacloban tayo, conference. Hindi ko pa nakakausap gusto ko sana makausap eh. Pag ano, gano'n lang gagawin natin. May mga giveaways tayo para sa mga active lang natin. Ang laptop saka yung projectors ano pa si Brother Oliver ngayon ko lang nalaman gumagawa pala siya ng ng mga laptop saka mga cellphone eh. Dami kong pinagtatapon na cellphone eh. Sayang. Yung sana no. Yung iba na screen, ang iba yung battery. Ang mahirap sa cellphone kasi yung battery din eh. Pag namatay na yung hindi mo na yun. Di ba? Pwede pa po palitan. Oo, yan natin pang kasi mayroong gusto matin sa atin kulang din ng mga konting gusto kong padala ng mga cellphone nila para maka-join sa atin. Yung mga cellphone sila hindi naman nagpa-function. Para sa Bible study, maganda yan eh. So, pag mayroon kayong sirang mga phone, kakusapin ko dito ngayon sa USA, pag may mga sila. At least padala, balikbayan, ganun. Para magamit or laptop. Ganun naman. So, bukod sa may mga siguro madadala kong laptop 1, 2, 3 walang diferensya ha. 1, 2, 3, 4 mga siguro hopefully makaipon ko mga 10 or more. Madala. Ang dami. Ano yun, walang problema yun. Ang iba lang doon siguro yung kailangan, ang isa doon merong plug-in, lagi naka-plug-in lang, madaling ma-drain ng battery. Sira ang battery niya. Ganun. So anyway, balik tayo sa lesson. Wala kayong tanong? Wala kayong question? Itong grupo natin na pag na-bless tayo, sana ma-bless tayo physically, health, and wealth. Maganda yun, health tsaka wealth. Ba? Magandang term yun, And then magbe-bless din tayo sa kapwa natin. Ganun.
physically, siguro yun isang bagay kasi maraming health problem kasi ngayon eh. Alam niyo kasi yung mga kinakain natin, lalo na yung mga preservative, yun ang nakakasira sa atin eh. Opo. Dito sa Pinas, may Preservative. yung mga tao dito sa Pinas. Yung ano yung magic sarap, ano ba yung ano no, bawal dito sa US yun eh. Yung anong tawag doon, yung magic sarap na ano Opo, Magic Sarap. ha? Actually, puro bitsin lang hindi naman yung Magic Sarap. Or betchin. Bawal dito ang betchin eh. Opo. Yun na nga po. Nung bata pa ako, sabi daw yung betchin, buto daw ng mga inchik yun eh. Ng mga hapon. Di ba Brother Mike? Huwag kang kakain ng betchin, buto yan ng mga hapon. Yes po. Yun nga yung totoo nung araw, sabi niya. Kaya sabi ng matatanda huwag kayong maglalagay ng betchin. Ha? Bakit po? Ang sarap-sarap nun eh. Mga buto yan ng mga hapon. Yung kinakain natin. So, ano lang yan, ewan ko anong diagnose nila sa mga yung mga tsaka yung food coloring. Iwasan nyo daw. Dito ibabawal na yun yung mga food coloring, yung mga dye, 'di ba? Tsaka yung yung minsan yung mga tsaka yung mga kawali natin na merong yung Teflon, tawag doon yung Teflon. Pag natanggal daw yung Teflon, cancerous yun eh. Kasi yung asfalto yun eh. Kinakain mo eh. Diba, alam niyo yung asfalto sa kalsada? Yun ang ginagamit sa mga kasi mga inchik mahilig din maghilig mga pagkain. Tsaka yung mga made in China na ngayon, umiwas na kaming pagkain kasi talagang poisonous eh. Oo. Kasi yung preservative yun na nakakalungkot. So anyway, meron kayo dagdag sa lesson natin? Yun lang ang nakikita ko, dalawa yung anak tayo ng Diyos. Dapat manatili tayong anak ng Diyos. Bumalik tayo sa Diyos. Ano pa isa? Meron kayong dagdag? Yung kasalanan, Meron po yung... ha? Mike? Sige po. Ito po yung bali reminder pa rin ito sa atin eh. Oh. Itong verse na ito, pa rin sa atin yung pagpapaalala sa atin na kung ano ba yung kalalagayan natin at ano man yung kahantungan natin pagka tayo magpapatuloy sa paggawa ng kasalanan. Pero kung hindi naman tayo magpapatuloy, talagang tayo ay mapupunta sa Panginoon. Makakasama talaga tayo, may bibilang niya talaga tayo bilang mga anak. Oo nga yan ang isa dun sa sabi ni yung signal nila nawawala, maulan eh. So ang isang nakikita ko din ngayon diyan, yung ang mahirap kasi mamuhay madaling alam mo marami tayong mga ministro, may mga Kristiyano hindi na naglilingkod eh. Yun ang nakakalungkot eh. Mas marami tatlo yan eh, yung natisod, 'di ba? Yung mga natisod may mga rason sila eh. Pag tayo nawalan, alam niyo meron tayong dapat pag-aralan yung dealing with loss, yung paano natin haharapin yung mga bagay na nawawala sa atin. 'Di ba may mga kapatid nag-aaway hanggang sa ang iba nagpapatay pa, yan ang nakakalungkot. Paano tayo maging closer sa God? Paano tayo dapat maging mas malapit sa Diyos? Itong ginagawa natin, isa to eh. Alam mo, may problema ka, may kaibigan ka. Meron ka isang kaibigan na pwede mong tanungin. Diba si Brother Mike o kaming dalawa, close friend kami. Mike, ano ba yung nararanasan ko ito? Nahirapan ako. Meron kang body, yung spiritual body. Halimbawa si Brother Oliver, meron siyang body. Kasi pag yung nanghina ka, minsan Brad, may tatapik sa'yo. Oo, Brad, ganun eh. Yung papaalala Papaalala eh. Si Brother Anthony, kami, nagtatawagan kami niyan eh. Dito eh. Tsaka si Brother Charles. Kumusta na Brad? Nagsishare kami problema sa pamilya, sa anak.
you know. Mm. May mga anak tayo na minsan makulit. Ano bang dealing mo sa mga anak natin? Ganun ba? Ganun. So, spiritually, Mm. talagang tayo, meron tayong spiritual bodies. Yung body-body. Ano sa Tagalog yung body-body? Yung lagi mong, hindi naman Partner, parang gano'n. yung close Tangga. friend. Ano yun? BFF? Terry, Tangga sinong mo. BFF mo dyan? Sa neighbor mo? Yun, Meron kang yun ang BFF? best friend mo dyan. Oo. Sabi nga tell me Best your friend. friend and I tell you who you are. Sabi nga, if you can tell me your friend, I can tell you who Mm. you are. Kung ang friend mo, tayo dito, friend tayo, kapatid. Friend tayo ni Oliver, friend tayo ni Brother Mike, friend tayo ni Sister Terry, ni Junjun, Sister Nora, Sister Luz, Sister Erna, and Ed. We are friends. Kasi sabi nga ni Kristo, dear friends, you are my friend. Sabi sa Bible yun di ba? Yung Mm. brothers kasi minsan yung brother yung magkakapatid minsan nag-aaway 'di ba? Pero yung friend bihira mag-aaway 'di ba? Tama ba 'yon o nag-aaway din? Ha? May away pero madaling magkasundo. Oo, yung magkapatid nagtatagaan pa sa bato Amen Mm. 'di ba? So ay sabi nga sa John 15:15 ang ganda oh. Tingnan mo Brad sa Tagalog maganda sa John 15:15 tungkol sa salitang friend. Magkaibigan tayo si sino to si Abraham He was called friend of God. Kaibigan siya ng Mm. Diyos. Abraham, Father Abraham was called friend of God. Ano sabi doon sa iyo, Brother Mike? Sa John 15:15, maganda sa Tagalog O sa Bisaya, Sabi po rito, waray-waray. Brother, Sister Terry, pag may waray-waray dyan, namimiss ko rin yung waray-waray Waray-waray. Hanan Bible, may mga Bible na nga waray-waray. Hanan mga Bible nga waray-waray kuan Nicole. Paray ko dara. Waray. Ada. Ano lang yung 15, sige lang, gusto ko lang marinig next time. Kalira. 15:15. 1, John. Waray. Ang mangilo ba? Di ba may tagaro sa mga kami to upatad to. Paray ko dara. 15:15 maganda yan ano tayo, dapat talaga magkaibigan tayo kasi yung magkapatid minsan nagtatampuhan, nag-aaway, 'di ba? Pero pag yung kaibigan ka, mag-away man kayo, madaling ma-solve Open kayo kasi minsan pag sa kapatid hindi. Kaya si Kristo tinatawag tayo niya, friend, you are my friend. 'Di ba? Brother Mike, basahin mo sa Tagalog. okay, ito po sa 15:15 ng Juan, hindi ko na kayo itinuturing na alipin dahil hindi alam ng alipin kung ano ang ginagawa ng kanyang amo. Sa halip, itinuturing ko na kayong mga kaibigan dahil sinasabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking ama. Ganda nun, Kasi Abraham alam ni Abraham anong plano ng Diyos You are my friend, magkaibigan tayo. Kasi ang kaibigan, walang sikreto, 'di ba? 'Di ba si Yes. ang magkaibigan na open kayo ganun 'yun You are friends. Kaya lang minsan pag yung sobrang open, darating ang panahon yung magkaibigan nagiging kaaway. 'Di ba? Nagiging magkaaway. Ngayon tayo magkaibigan tayo. Ibig sabihin na all of us friends, friends and family. Yan, ang magandang term yan. 'Di ba? Kapamilya, sa yan sa Kapamilya, ano bang channel yun? ABS-CBN. Ang GMA, ano yun, sa GMA, Kalaguyo, Kapuso. Kapuso, Kalaguyo nga. Kalaguyo, Kapuso. Tayo sa mga Kristiyano, magkakaibigan, brothers and sisters and friends. So ano pa na nakita nyo sa First John 3? Yun nga, yung title niya, mga anak ng Diyos.
Tayo yun, yung mga anak ng Diyos. Opo. Title niya, mga anak ng Diyos. Ano pa nakita mo, Brother Mike? Yun nga yung pinapakita po rito kung paano tayo minahal talaga ng Diyos sa pasimula pa lang, minahal na tayo ng Diyos. Oo. Kaya lang, nung dumating yung kasalanan, yun, minsan doon tayo nasisira sa paggawa ng kasalanan. Oo, 'di ba, kahit sa mag-asawa o magkaibigan pag nagkamali, sabihin natin nagkamali na lang, Mm. hindi na kasalanan, nagkamali, minsan Mm. nagkakatampuhan, 'di ba? Nagkakatampuhan. Yung ano ka, yung dalawa kong anak kasi sabi ng isang anak ko, hindi daw siya makaka-attend ng kasal niya. Nagtampo yung isang yung kapatid, 'di ba? Hindi daw, bakit hindi ka makaka-attend? Nakaka-attend ka sa iba tapos hindi ka makaka-attend sa akin. So nagkatampuhan. 'Di ba magkapatid, magkaibigan, magkatampuhan man, magkakabalikan. Tama ba 'yon? Ha? Pag nagtampo, sa pamilya gano'n 'yun may nagtatampuhan Kaya yung anak kong dalawa nagtatampuhan sa isa't isa. Eh, sabi niya, ikakasal ako next year bakit nagpaplano kang pumunta sa ibang lugar? 'Di ba? Nagtatampo. Ngayon gano'n din tayo minsan na spiritually speaking, nagtatampo tayo. Pero yung pagtatampo natin ano lang, temporary lang 'yun Tama ba 'yun? Hindi permanent. Mm. Kasi pag permanent mahirap yung ano. So basta tatandaan natin na buhay man tayo hanggang napakaikli ng buhay natin Dapat malapit tayo sa Diyos Wala namang yung brother Joey nga yung kapatid ni Joey Romero, active din sa church yun. Ano yun siguro mas matanda pa ako ng 2 years lang or 1 year. Nauna pa 'di ba? Oh. So kaya si Brother Joey wala ngayon. Ang iyang kapatid na bata pa. Mm. Siguro nasa lang yun Mm. Namatay. Nakapag-condolence ngayon. Hanggang ngayon ang service. So napakaikli ng buhay natin ang mahalaga diyan habang nabubuhay tayo, the only way na ma-extend ang buhay natin, we ask favor. God, extend mong buhay ko, maglilingkod kami, kasama ang pamilya ko. We love you. Anak tayo sa Diyos. So, ganun lang yun We're ang nakakalungkot dyan, many people are making a deal with the devil, but they cannot make a deal with the Lord. Yun ang pagkakaiba. Ang iba ano ba yung making a deal? Kasundo? Parang tama ba yun, Brother Mike, sa Tagalog? Yung making a deal, anong tawag doon sa Tagalog or sa Bisaya? Ayun po, tama. Nakikipagkasundo, pangako, nangangako. O yung Ganun. making a deal. 'Di ba yung Mm. kasundo ba yun? Kasi meron pang siyang term Opo, kasunduan. Making a deal with the devil. Ayun. Sa Diablo, sabi basta yumaman ako, bibigay ko yung kaluluwa ko, 'di ba? May mga taong gano'n. Yumaman ako, pumasok ako sa power, making a deal with the devil, but they cannot make a deal with the Father or with God. Dapat meron tayo gano'n Yun Ha? yun Ang po ba yung nakakalungkot nga yung sa pangako buwan? ng Diablo, laging napapako 'yun, 'di ba? Mm. Oh, yayaman ka. Iyan ang ginawa ng Diablo kay Jesus 'Di ba? 'Di ba? Unang-una yung temptation niya. Oh, Ayun. Mm. ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung sasambahin mo ko. Ang sabi ni Jesus sa Diablo, sabi ng Biblia, nasusulat, Nasusulat. sasambahin mo lang Mm. ang Diyos mo, hindi ang Diablo, 'di ba? So, if we can make a deal with the devil, scratch it. Wag, cut it off. Or let's make a deal with God. Better kasi pag nangako ang Diyos, sigurado 'yun. Yung nga yung ewan ko natatandaan niyo Sister Terry, yung bayaw ko si Levi, 'di ba? John si Levi. Ayun Oh. yun meron siyang yung heart problem.
Pero nakipag-deal yung ano, yung binan ko, yung mama niya, sabi nga, dapat hindi na pinanganak si ano si Libay. Panginoon, ibibigay ko sa itong anak ko basta mabuhay lang siya. So nabuhay pa siya hanggang ano, siguro umabot siya ng 30 or 40. Tapos na rheumatic heart siya bago siya namatay. Ibig sabihin, yung mother-in-law ko, she make a deal with God naman. Imbis na hindi na mabubuhay kasi yung mga rheumatic heart, ano yan eh, they don't last. Tinatawag nga iba, blue babies eh. Pag tinatawag na blue baby, may mga heart condition yun na ang itinatagal lang ng buhay siguro mga 10 years, ganun. Sa bata, inborn na eh. So nag-pray to mother-in-law ko yun ang ano niya, yung testimony. Sabi niya, nanalangin ako na buhayin lang si Libay, ano siya, bibigay ko siya sa Panginoon para maglingkod. Ngayon, kaya nga si Libay umabot ng ano, ng 40, yata 40s. Dapat bata pa lang patay na yun. So if we can make a deal with God, why not? 'Di ba? Let's make a deal. Kasi ang Diyos pag nangako, siguradong tutuparin 'yun eh. Marami sa Bible na nakipag-making a deal with God and then ano, ano, 'di ba no? Tama ba 'yun, Brother Oliver? Pag you make a deal with God, kailangan. Opo. Huwag ka may make a deal with the devil kasi pati kaluluwa mo, buong pamilya mo kukunin niya. Yung mga politiko sabi niya, sige, gawin mo lang akong mayor, lahat ng kasamang gusto mong gawin ko, gagawin ko. Kaya nga minsan yung mga mayor natin masyadong corrupt kasi they're making a deal with the devil. Okay na? Wala na? Wala nang Pastor, dagdag pasay? brother, Oh. may tanong lang ako. Oh, sige, Brother Junjun. Oh. If heaven is a beautiful place, bakit mostly of the Christians takot mamatay? Sinasabi na, wag mo nga ngayon, Panginoon. Oo. Hindi ko pa panahon. Sinasabi naman sa Biblia na napakagandang lugar yung langit. Pero pagdating sa nasa bingit na ng kamatayan, most of the people or Christians, wag mo na ngayon, Panginoon. Oo. Bakit takot? Ganon. Isa sa mga nature ng tao yan. Pero sa akin, kasi tatanungin natin sarili natin na ako, hindi naman ako sa takot pero ayoko pang mamatay. Bakit? Kasi meron pa akong mga mahal sa buhay na gusto kong madala sa Panginoon. Para katulad yung rich man and Lazarus, 'di ba? Yung rich man, wala nga ang pangalan eh. Yung rich man, sabi niya nung nasa ano na siya yung paghihirap, Panginoon, may 5 pa akong kapatid. May 5 pa akong kapatid na sana ano, pabalikin mo si Lazarus para pagbawalan sila o yung mapabago sila para hindi sila pumunta sa pinuntahan ko. So isa ang nakikita ko doon, bukod sa iba takot talaga, takot mamatay kasi nag-enjoy pa sila, yung ibang mga tao merong mga kayamanan, Yan. oo, yung iba ayaw nilang mamatay kasi ang dami kong kayamanan hindi ko ma-enjoy eh. Ganun, gusto pala nila ma-enjoy. Pero yung iba talaga yung nagmamahal sa kapatid, yung mga magulang, ayoko sila mapunta dito sa paghihirap. Di ba yung Lazarus, isa yun sa mga dahilan dun. Ako, gusto ko pang makapaglingkod sa Diyos, madala ko yun. Marami kong kamag-anak na malayo sa Diyos. Di ba? Meron tayong mga, yung mga parente, kamag-anak na ang layo-layo sa Diyos. Ang gusto pa nila, merong pag-condition maglilingkod lang ako sa Diyos nyo pag yumaman ako. Diba? Paano? Di ba yung iba gusto yumaman, di ba? Brother Mike, di ba ganon? May mga basta yumaman ako, condition. May condition sila lalapit lang ako sa Diyos kung yung babaguhin nila yung mister ko o yung misis ko. Yung misis ko mahilig sa sugal. Di ba? May mga ganon condition. Iba pa nga
ito pa nga, ewan ko kung totoo to. Mayroon pang iba, ano ako, basta maglilingkod na siya, basta manalo si Pacquiao sa boxing. Hindi nanalo, di ba? Yung mga nakakatawang ano nila na may hinahaluan ng ano ng ano hindi maganda eh. Tama ba yun, Brother Mike? Ha? Brother Mer, Junjun? mer, may isa po akong sagot tungkol diyan sa tanong ni Brother Junjun. Oo. Bakit maraming tao natatakot mamatay? Ganong maganda naman yung langit na pupuntahan. Mostly mga Mhm. Kristiyano, sabi natin tayo pupunta sa langit. Mhm. Pero hindi yun ang ano hindi yun ang kaisipan ng taong malapit na mamatay or natatakot mamatay. Mhm. Ang kaisipan ng tao na kung mamamatay siya ngayon, yung bang mapuputol yung kanyang hininga, mawawalan siya ng buhay. Siyempre, mawawala yung buhay niya, pero hindi niya inisip na meron pala pupunta ang langit na bayan. Dahil Oo. kung talagang nasa isip niya yung langit na bayan, talagang kahit mamatay tayo ngayon, okay lang. Yun ang talagang medyo nakalilimot tayong mga Kristiyano. Sabihin natin gano'n, takot tayo mamatay. Dahil wala sa atin yung sige, mamatay man ako dito, mamatay man ako ngayon, tiyak naman langit na bayan yung pupuntahan ko. Alam niyo sa Bible nga eh, sa Biblia, Kaya yun ang po. tama yung Brother Mike. So sa Bible nga, ang sabi diyan, ang last enemy natin sa 15:26 tingnan niyo. 1 Corinthians 15:26. Ang pinakakaaway natin last enemy natin, yung huling kaaway natin na susupilin, verse 15:26. The last enemy is death, yung kamatayan. Yan ang ano. Alam mo, wala namang taong yung kasi yung kamatayan uncertain. Hindi natin alam kung saan tayo pupunta, 'di ba? Yun pero Mm. kapag nakay Kristo ka, alam mo saan ka pupunta. Itong ginagawa natin anytime may mangyari sa atin, may mangyari sa akin, nandito tayo, active tayo sa Bible study. Alam natin saan tayo pupunta eh. 'Di ba? Active ka sa prayer. Ah, yan ang isa sa magiging subject natin sa sa conference eh. Yung Acts 2:42. I-detail natin yan paano ba yung prayer na ang iba nagpe-prayer 3 hours. Kung sabihin ko sa inyo, pwede ka mag-prayer 24 hours. You can pray 24 hours. Nobody knows that you're praying. Ayan, isa mga na. Okay, yung last enemy. Next topic natin yan. Brother Mike, sa First Corinthians 15:26. Ito Pwede po nyo, sinasabi sa 26 at ang huling 25 muna, kaaway na 25. kanyang 25 to 25. 27. Tingnan natin. 5 po, sabi rito, sapagkat si Kristo'y dapat maghari hanggang sa lubusan niyang malupig ang lahat ng kanyang mga kaaway. 26, at ang huling kaaway na kanyang lulupigin ay ang kamatayan. Ayan po. Oh, nakita niyo ba si Kristo yung sa krus? Kaya yung krus, sabi kung Diyos siya, bakit mo ko pinabayaan? 'Di ba? Para si Jesus, meron din feeling uncertain sa cross bago na siya mamatay. Pagkatapos siya, it is finished. Naganap na. Yung last enemy. Ang last enemy niya ay yung kamatayan kasi merong uncertainty. Ibig sabihin yung hindi mo alam kung ano mangyayari. Pero si Kristo, siyempre, alam niya eh. Galing na siya sa langit eh. Sa atin, tao, hindi natin alam kaya medyo confused, nalilito, Hmm. takot. Kasi yung takot talaga naman meron tayong feeling yung takot yung yung Pero naman, may takot tayo 'di ba? isang bagay pa po, Oh, ang masigit na natatakot sa atin na tayo mamatay ang pamilya natin. oh. Masigit. Kung sa sarili natin, may takot tayo, pero masigit yung takot ng pamilya natin na mamatay tayo, na Saka mawala yung tayo. lungkot yung lungkot. Yan, Kaya nga po. Yeah. ganun yun Ang mahalaga diyan God's will na lang. It is will. Mm. Yes, po. Mm. Kasi Kaya nakikita naalala ng ko Diyos rin, may purpose pa eh.
'di ba? Brother Oliver, 'di ba? May purpose pa ng life natin. Kaya Brother Oliver, ito siya galing Saudi. Amen. May purpose pa ang buhay mo. Dubai po, Dubai. Oo, sa Dubai. Ano bang pagkakaiba ng Saudi sa Dubai? Hindi po. Magkaiba yun. UAE. Lang po yun. UAE yung Saudi. Hindi naman. Hindi po. Hindi. Ang Yung Dubai. Dubai po, UAE. UAE ang Saudi, ang buong nation yon. Saudi Arabia country. Magkaibang nation din po yun. Magkaibang country din po yun. Ano, ako sa Middle East wala akong masyadong Parting Middle East. Opo, yan Middle East yan. So may purpose meron din tayong ministro sa sa Saudi. Sabi niya yung kabatch ko to hindi kabatch ko kaibigan namin ewan ko narinig niyo si Nelson Cabante. Siya yung doon sa Saudi. Siya nag-graduate ng Bible College Seminary. Siya isa na lang hindi na ako magtatrabaho. Isa na lang tapos maglilingkod na ako. Umabot yata ng 5 years, 10 years o I'm not sure. Doon na inatake, doon na namatay. Hindi na nakabalik. So yung naipon niya nakakalungkot. May plano siya maglingkod sa Diyos kaya lang inabutan siya doon siya na nadali. Siya MBS graduate yun sa MBS. So Ako po, mayroon pa akong testimony about diyan sa kamatayan. Kasi nga po nito mga nagdang last 2020 hanggang 2017, 18 to 2020 halos laman din ako ng ospital. Gawa doon sa sakit ko na bronchitis. Opo, yan. Tapos, yun nga, pag yung may panahon ako sinusumpong, at sa gabi, nalulungkot ako, naiyak na rin ako dahil sa hirap na nararanasan ko. Kinakausap ko ang Diyos. Lord, sabi ko sa Kanya, kung mamamatay po ako ngayon, gabing ito, salamat po. Kinakausap ko siya, salamat po Diyos kung patawarin mo po ako sa aking nagagawang mga kasalanan. Talagang nagpe-pray po ako niyan. Kasi yung hirap ko rin na nararamdaman, biro nyo, siguro mga 4 na step lang ako sa paglalakad ko, hindi na ako pwedeng magpatuloy pa. Kasi abot-abot na yung hingal kong ganun. Ano yan? Hindi ba kaya pneumonia yun? Ano bang equivalent sa Ayun po, parang ganun din po. Pneumonia? Pneumonia or bronchitis o ano pa yung isa, ano nga tawag dito, may kasama pang asthmatic. Halo. Si Sarah, yung misis ko, tsaka sila meron silang asthma talagang hinihingal Lalo tapos pag mainit. Pag mainit, hinihingal ka. Pag malamig, hinihingal ka. Ako yung back ko masakit talagang hindi. May panahon na ako na sa ospital, pagpasok ko doon, dito sa amin sa Binangonan, pagpasok ko ng ospital, sabi na sa akin ng mga nurse, tawag dito, yung pampers, ano ba yung tawag doon? Yung mag-diaper, parang diaper ha? Mag-diaper na ako. Mag-diaper ka pa kasi delikado kapag nasa loob ka ng CR. Walang makapansin sa akin. Baka matumba. Atakin ako doon. Hindi naman ako nagpa-pampers. Ako sinubukan ko yan, kapatid. Sinubukan ko yan. Hindi ako mapakali dahil kasi higa ako. Sabi, para hindi na ako babangon. Ako. Ganun. Hirap pala. Hindi ko po hindi ko talaga. Sabi ko po, kaya ko, nurse, kaya ko. Pinilit ko yung sarili ko. Ayaw ko mag-diaper. Kaya tapos ngayon nga po, pagka yung talagang parang na ako sa sarili ko, parang siguro parang yun na lang talaga yung buhay ko. Brother Isay. Po, sinasabi ko lang talaga, Brother Sing. Lord, patawarin po ako. Brother Isay. So maganda experience ni Brother Mike. Yes, Brother Sing, nag-diaper ka na ba? Ha?
Nagda-diaper ka na ba? Nakamute ka. Bumaha yata sa inyo ah. Oo, bumaha. Sa loob dyan? Sa loob ng bahay nyo? Ha? Sa bahay nyo? Sumilip lang sa loob. Ayos, ah. Nako Hanggang eh. kwan lang, hanggang balkon. Alam mo dito nakakalungkot dito sa US, ano yan eh, yung mga plus flood, maraming namatay. Meron na yun yung Christian camp. Yung mga ano, yung maraming namatay dito sa Texas eh. Yung plus flood, bihira daw mag-flood doon eh. Nag-flood nang umabot ng 3 stories. Ang taas. Ang daming namatay. Oh, yun ang ano dito. Mabot yata may Yung kitang laki ng no? camping. Oo. So, ibig sabihin, alam nyo yung ang buhay na napakaikli. Mga bata pa namatay sa camping, ha? Christian camp yun. Unpredictable Kumusta lang na si yung John mga John? life, eh. Ha? Kumusta na si John John? Lumalaban pa rin. Oo, ano, yan, ah. Lumalaban pa rin. Oo, talaga. Oo, kailangan yung kan. Kailangan natin, oo. Meron pang plano ng Diyos sa atin. Diba? Yes. Yun, papadala tayo ng Diyos sa, ano, sa mga lugar na, very, puntahan natin yung, yung La Paz. God willing tayo pumunta sa October. Ising, Dapat. natin yung tentative natin October 29 to 31. Ano yun, weekdays. Ngayon, kung gusto natin mag-extension ng Saturday, Sunday, ano yun eh, Wednesday to Friday yun eh. Oo. Ah, Dali mo si misis mo, magplano tayo. Yeah. Yun. sige. Mag, meron sister tearing place dyan. Oh. Di ba? Or pinapunta natin ka na Brother Junjun. So anyway, tandaan natin tayo, anak tayo ng mga Diyos. Ng mga Diyos. Anak tayo ng Diyos. Mga Diyos. Anak tayo ng Diyos. Ha? Ha? Amen. Anak tayo ng Diyos. Kaya, concern siya sa atin. Yes, apo. So, ngayon, hindi naman pilitan eh. Ang nakakalungkot dyan, kasi ang iba, akala nila yung pagiging anak ng Diyos, whether you like it or not. No. It's by choice. Diba? Gusto mo ba maging anak ng Diyos or gusto mo ba maging anak ng ha? Yun ang doon. So, isa lang yun sa ating Okay, meron ba kayo ibang dagdag tanong? Linger longer na tayo. Nakita nyo na yung ni Brother Oliver yung t-shirt. Andyan na yung t-shirt natin eh. Hopefully na makausap kasi yung padala din para ganda ng design. So, wala na kayong tanong? Sa ating lesson, wala kayong tanong? Yung sa 1 John, wala na tayong tanong. 1 John. Wala na. Basahin mo yung katapusan hanggang 15 yun eh. 11 to 15, Brother Mike. Tapos may tanong ba nun? Closing na Okay. natin. Sabi po sa 11 to 15 hanggang 15, ito ang sinasabi. Ito ang aral na narinig ninyo nang sumampalataya kayo. Dapat tayo magmahalan. 12. Huwag nating tularan si Cain na kampon ng diablo. Kaya pinatay niya ang kanyang kapatid. At bakit niya pinatay ang kanyang kapatid? Sapagkat masama ang gawa niya at matuwid naman ang mga gawa ng kanyang kapatid. 13. Kaya huwag kayong magtaka mga kapatid kung galit sa inyo ang mga makamundo. 14. Alam natin inilipat na tayo sa buhay na walang hanggan mula sa kamatayan dahil minamahal natin ang ating mga kapatid. Ang sino mang hindi nagmamahal sa kanyang kapwa ay nananatili sa kamatayan. 15. Ang sino mang napupuot sa kanyang kapatid ay isang mamamatay tao. At alam ninyo na walang mamamatay tao ang may buhay na walang hanggan. Okay. Ano bang pagkakaiba ng ng killing tsaka yung murder? Kasi sa Ten Commandments, thou shalt not kill eh.
Pero dapat yung thou shall not murder. Anong pagkakaiba nun? Kung papatay, wag mo Ha? Huwag kang... Yung kasi yung ano kasi tingnan natin si David, ang daming pinatay ni David eh. Di ba? Oo. Ngayon, kasi ang killing, yung ano yan self-defense eh. You will kill to protect your family. Ano ba, merong may mountain lion. Meron pa bang mountain lion dyan sa Pilipinas? Wala na, no? Kasi kinain na, kinarni na. Yung ano ba, yung mountain lion dito sa US, hindi nila pinapatayan yung mga crocodile. Pero pag na ano ka, yun ba yung anak mo, kakainin ng mountain lion, syempre papatayin mo yun eh. Yung mga mountain lion yun or tao, you have to protect. So yun ang tinatawag na self-defense dito sa US. Yun ang killing. Yung murder naman, walang kalaban-laban, inosente, pinatay mo. 'Di ba? Yun ang yung thou shalt not murder. Si Cain, pinatay niya yung kapatid niya. Walang kalaban-laban kasi nga nakatalikod, 'di ba? Pinatay niya, pinukpok niya, ganun. Ibig sabihin, it's a murder. Yun ang kauna-unahang pagpatay na record sa Biblia, 'di ba? Wag tayong papatay ng lalo pat yung military, 'di ba? Yung mga sundalo, kaya nga yung sila bago sila magbisa bibigyan ng warning. Yung dito nga yung mga police, 'di ba? They give them warning. Firing shot muna, warning shot, 'di ba? Warning shot. Pag hindi nakinig, di So ibig sabihin si Cain, the reason people are killing because of their hatred sa Diyos. Kasi tayo anak ng Diyos, maraming magagalit sa atin. They will kill us, pwede tayong patayin, hindi saan. Dahil sa mabuti nating gawa, dahil kasi they don't like God. Kasi yun ang doon. Anyway, wala na kayong tanong? Dagdag? Brother Sing? Kumakain? Ano? Ano yung Kami ni Brother Sing, matagal na kami magka body nito eh. Sa pa to, yung sa Tacloban pa na, Tacloban sa Leyte pa. Tacloban. Si Junjun eh. Bata pa si Junjun eh. Yun nga eh. Bata pa si Junjun noon eh. Yan ang Mahilig mag-Bible study si Brother Sing, kaya doon ako natuto sa mga Bible stories. Oo. Kaya Brother Sing, huwag ka makakalimot sa sa October natin, 29. Kikita tayo ng Brother Mike, Brother Oliver, Sister Nora, Sister Erna, at saka si Sister Luz. Maganda itong mga pioneering nila eh. So, any suggestion Basta ito, ipakita ko sa inyo yung t-shirt natin uli. Hindi nyo nakita to eh. Sana ba yun? Yung t-shirt natin. Nakikita nyo naman sa posting ano yun sabi ni Brother Oliver, maganda yung yung army green. Oo, ganda yung army green. So, hopefully, yun ang natin na maano natin tingnan natin kung makikita natin ulit. Sana ba yun? Sana ba yung natin na nakita natin, sana ba dito? Nakikita nyo ba? Army green? Naku, nawala na. Nawala na yung ko. Posting. Anyway. Yung t-shirt, saan na ba yun? Let's see. Media. Ayun. Ito. Nakikita nyo na? Yun. Yun. Nakikita nyo na? Yes. Ito siguro yung 50 papaprint natin sa grupo lang natin to. Bibigay exclusive or yung sobra siguro. Natin. What do you think? Gusto niyo yan o yung yellow? Pero mas maganda yung green light green In the service of God. Ano yan? Army green. Armies of God. Army of God. 'Di ba? Oo, kaya Ito nasa likod Dalawa yellow sa amin. Ha?
Yellow ang sa amin. Mas gusto ko rin yung mustard, yung yellow mustard. Oo nga, yung Mas yellow mustard. Kaya lang, baka sabihin, ano tayo eh. Ano tayo ni Cory? iba naman yung texture, yellow naman yung sa kanya. Yan. Hindi, gagawin natin dalawa na lang. Dalawa. Yung mga gustong yellow, lalagay ito ng yellow. Ha? Ako po, gusto ko rin yellow. Oh, yellow o Yellow. green. O di ganun na lang yung ano, yellow green, yung gusto ng green, green. Yan, Yes. basta ilagay niyo sa akin sa Messenger. Gusto ko yellow, anong size lagay niyo? Yes. Ha? Sir Terry, ilagay niya yellow. Pareho sa Okay. gusto. Oh, Pareho yung gusto, yellow at saka yellow green. Green. Hindi, pag Yellow green. yung mga gusto ng yellow, sabihin ko si Sister Terry, bumili ng mga ice dyan, mga yellow. Para pag Yes, I. Brother Singh, anong gusto mo? Yellow o green? Ako gusto ko yung green eh. Ang ganda yung green eh. Light green. Ha? Green. Light Green green? sa akin. Junjun, Oh. ano sa'yo? Green din. Green? Dalawang kulay. Yellow and green. Bigay nyo lang yung size nyo para natin si Brother Oliver. Sister Nora. Terna, yellow. Lagay yung size na Mr. and Mrs. yan eh. Anong size? Ganun. Ganun natin. Ganun. So anyway, meron pang progress. Hopefully, ma-materialize natin yan sa Tarakloban. Marami tayong malapit lang ng mga ano. Ang ano lang natin diyan isa ngayon yung ano natin pag-touring, pag magtutour tayo sa isa lang naman yung ano Oh, sa San Juanico Bridge. Brother Mike, wag kang tatalon doon ha. Gagaya kay ni Dante Barona. Okay na po ba yung Tacloban? Yung San Juanico Bridge na-repair na? Under Tapos construction. Under construction. pa rin. Hindi, doon lang tayo sa entrance. Makita na natin ang buong yung background. Ewan ko, interesado ba kay Santo Niño Shrine? Or doon sa, ako sa I Shall Return. Si Ising. Ano na? Sa Cebu yata eh. Cebu ba? Hindi, Mactan? ano yun, Tacloban yun. MacArthur. MacArthur. MacArthur Park. MacArthur. MacArthur. Okay. So, yung mga hindi pa nakapunta, Sister Luz, Sister Ana, nakapunta na ba sa Tacloban? Ha? hindi pa ako. Oh, Hindi. okay. Si Ed, nakapunta na doon. Si Sister Luz. Hindi pa rin po. Oh, okay. Let's make a plan kasi doon tayo mag-enjoy tayo. Ha? Ihandaan tayo ng binagul ni Sister Terry. Ba, masarap yun. Ha? Binagul. Tatanungin, ano yung binagul? Dessert yun. Ay, surprise na lang. Isa yun sa mga masarap na delicacy. Okay? Matamis na ba? Nabaho. Hindi, yun, hindi special yun kasi yun eh. Ano doon yung hindi lang ang yun eh, parang yung anong tawag doon? Gabi ba yun? O gabi tapos may sarap doon eh. Dessert. Anyway, Ubi. hindi rin ubi. Bukod. Basta Marami akong palagay ko pag yung parang yung bumisita sa Manila sila Prof. Sulit alam niyo ba yung nakalagay yung yung tawag to yung rice na nakahang sa ano tawag doon? puso. Puso. Akala nila yun dessert eh. Meron taga Manila bumili, ang daming binili. Akala nila dessert eh. Yung pala kanin na. Rice na. Si Sing yata bumili marami eh. Ha? Brother Sing? Tuman. Akala suman eh. Kasi sa puso eh. Okay Kala na? ko rin nung una. Ha? Akala mo bumili ka ha? Okay na. Hindi, pwede naman yun eh. Lagyan mo na lang ng malagkit tsaka yung maganda. Suka. Yung puso, gawin mo yung malagkit. Lagyan mo ng malagkit, lagyan mo ng ng
Magandang ano yan Sister magaling magluto to eh. Tsaka Sister Luz. Yan dalawa yung nakikita kong posting sa Sister, sino pa yung mga yung Nora. Okay, tapusin na natin kasi gabi na eh. Kaya ko dyan, tulog na kayo eh. Continue, recovery. Si Brother Junjun, si Brother Oliver, Sister, uh, Sister, Sister Nora, si Joselito. Ating brother, elder na, Brother Sing, wala na kayong flood dyan? Pag ko na pagpasok, mga Ha? Wala nang flood? Ha? Sa ngayon, wala na. Hmm. Pero baka mamaya ating Muulan. Bakit flat ba yung lugar nyo? Flat? Hindi, nasira yung dike. Oh. Kaya pag tumaas ang tubig sa ilog, yung ilog dadaan na dito sa sa town. Ganun siya dun ha. Ganun. Ganun na nangyari sa sa Texas. Ang taas. Yeah. Ang daming missing, marami pang missing ngayon, hindi nakikita yung katawan. So anyway, pray lang natin yung Okay, basta yung yung kulay niyo ng sa yellow, lagay niyo yung size niyo ulit sa akin sa sa Messenger. And then we will Brother Oliver, we will print it. Okay, mag-prayer na tayo. Sino bang natin? Brother Sing, closing prayer natin. Basta continue prayer Brother Junjun, Brother Oliver, Brother Silito, tapos pamilya ni ngalan nito ni Joey Romero kasi namatayan eh. Yan. Kilala mo ba si Brother Sing, si Noel Romero? Sa Baguio yan eh. Oo. Diba pumanaw na? Pamilya nila. Sige. I-prayer muna natin. Junjun, Brother Oliver, Sir Celito, sino pa? Then yung family. Marape. Si Marape, tsaka sino pala, si Puntinare, Marape. Kasi dialysis niya na yun eh. Recovery ni sige. Makinig tayo ni Brother Sing. Okay na, ready ka na Brother Sing? We'll see you Monday. Speaker natin si Monday si Brother si Tito Pel. Hopefully. Good. Sige. See you Monday after this prayer. Manalangin na tayo. Mapagpala at mapagmahal naming Ama, sa mga oras na ito ay dumudulog kami sa iyong harapan, sa iyong banal na trono, sa iyong banal na presensya, upang sa iyo po aming Ama ay ihandog po namin ang aming pong taus-pusong pasasalamat, papuri at pagsamba o Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang kabutihan niyo po, Panginoon, ay sumagana sa amin. Nadama po namin, Panginoon, ang iyong pagmamahal, ang iyong pagmamalasakit, ang iyong pagbabantay sa amin sa buong araw, sa buong maghapon. O Diyos, ay tuloy-tuloy po namin naranasan. Nakita po namin, Panginoon, ang iyong mapitagang pagmamahal, pagmamalasakit sa amin. Sadyang mahal na mahal niyo po kami, hindi niyo po kami iniiwan. Sa likod, Panginoon, ng marami po naming mga kamalian, sa likod, Panginoon, ng marami po naming pagkakasal laban sa iyo, nagagawang mali laban sa iyo, O Lord God, na hindi kaaya-aya sa iyong harapan, O Diyos, hindi niyo pa rin kami iniiwan, kundi bagkos iniuunat niyo po, Panginoon, ang iyong kamay upang kayo po, Panginoon, ay abutin. At sa panahon, Panginoon, ng mga panghihina ay pinapalitan niyo po, Panginoon, ito ng kalakasan. Panginoon, maraming salamat sa pagkikita-kita po namin through this platform, O Lord God. Salamat po sa pangunguna ng kapatid na Ador sa kanyang ministry na ito. Salamat po sa mga kapatid na narito at nakikibahagi
Salamat po, Panginoon, sapagkat totoong naroon ang aming pagmamalasakit, Panginoon, na sa bawat ministry ng bawat kapatid, kung maaari, kung may time lamang kami, O God, amin pong sinasamo sa iyo, patuloy niyo pong pagpalain ang ministry ito ng Kapatid, Panginoon. At pagpalain niyo po ang bawat isa, Panginoon, na laging nag-uulay, laging nag-join, Panginoon, sa ministry na ito, O Lord God. At na po, Panginoon, ay na ma-develop pa ng lalo, O Lord God, ang aming pong mga pagkakapatiran sa isa't isa, Panginoon, pagmamalasakit sa isa't isa, bilang magkakapatid sa iyo, Panginoon. Maging close pa kami, Panginoon, sa isa't isa, sa pagkukwentuhan, Panginoon. Natututo po kami, nagiging close po kahit malapit kami sa isa't isa, Panginoon. Hindi lamang sa pakikinig ng iyong salita, O Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, idinadalangin po namin sa iyo. Salamat po ng marami at kasama po namin si Gideon, Panginoon. Yes. Salamat po sa kasiglahan niya. Salamat po at narinig po namin ang kanyang tinig, ang kanyang boses, Panginoon. Salamat po. Nagkakakumustahan po kami. Salamat at masigla po, Panginoon. Salamat at lumala at tuloy ang inyong lingkod na ito, Panginoon. Namin, itatawid niyo po siya, Panginoon. Yes, Apo, Panginoon. Bubuhatin niyo po siya, Panginoon. Kakargahin niyo po siya ang itawid sa kanyang pinagdaraanan na ito, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, O Lord God, is naway patuloy ang kanyang pag-recover, Panginoon. Patuloy ang kanyang paggaling, O Lord God. Patuloy niyong kasangkapanin ang mga manggagamot, Panginoon. Yes. Ang mga gamot, iinom niya, ay bless niyo po, Panginoon. At gawin niyo pag-isa, Panginoon. Mga gamot na ito, sa madaling panahon ay gagaling po siya, Panginoon. Dinadalangin din po namin, O Lord God, si Oliver, sa kanyang patuloy pagkagalingan, Panginoon. Si Lito, O Lord God, at ganun din po, Panginoon, si Maripe. Yes, Apo, Panginoon. Hallelujah. Po sila, Panginoon. Yes, Apo. Madama po nila, Panginoon, sa kanilang buhay na ito. Yes, Apo. Maranasan nila ang iyong pag-agapay. Maranasan nila, Panginoon, ang pagpapagaling sa kanilang mga karamdaman. Yan, O Lord Apo. God. Dadalangin din po namin, Panginoon, nawa sa likod, Panginoon, ng mga ganitong pinagdaraanan ng mga kapatid naming ito. Hindi po nila igigibap ang kanilang pananampalataya sa iyo. Opo, Panginoon. Sila sa pagtitiwala sa iyo. Yes, Apo. Magpapatuloy sila sa pag-asa sa iyo, Panginoon. Sapagkat ikaw lamang, wala nang iba kaming maasahan, Panginoon. Kundi ikaw lamang ang bihasang manggagamot, Panginoon, sa lahat ng uri ng mga karamdaman. Opo. Ikaw rin po, Panginoon, ang may-ari ng aming buhay. Tunay po, Diyos. Gabi, Panginoon, harap din po kami sa iyo, O Lord God. Panginoon, dadalangin din po namin, O Lord God, ang buong pamilya ng kapatid na Joey Romero, Panginoon. We're praying, O Lord, nawa po, O Lord God, ay payapain niyo po ang kanilang puso. Samahin niyo po, Panginoon. Baik ang pangangailangan po nila. Yes, Comfort Apo. niyo materially, O Lord, physically, or financially, O Lord God. Now, i-meet niyo po ito, O Lord God. Yes, Apo. Kalugkat. Kailangan. Muli po, Ama, alam po namin na halos buong Pilipinas ay dumaranas, Panginoon, ng hindi magandang panahon. Dadalangin po natin, Panginoon. Ingatan niyo po ang anak, Panginoon, sa masungit na panahon. Opo. Sa bagyo, sa baha, O Lord God. Yes, Opo. Panginoon, pakaingatan niyo po ang inyong mga lingkod. Yes, Ang inyong mga
iba't ibang dako, sa iba't ibang dako ng lugar, Panginoon, na kung saan mayroon pong iglesia, O Lord God, paknubayan niyo po yung mga anak, Panginoon. Ganon din ang lahat ng manggagawa, O Lord God. Muli po, O Lord God, pagpalain niyo po ang plano ng pagbabakasyon ng kapatid na Ador. Yes. O Lord God. Ihanda niyo po siya, Panginoon, sa ng kanyang mga kasama, O Lord God. Dadalangin po namin maayos ang kanyang paghahanda, maging matagumpay, Panginoon, ang kanyang vacation ito. This is not just a simple vacation, O Lord God, kundi ito ay isang paglilingkod sa iyo, Panginoon. We believe that you're going to use once again, Brother Ador, Panginoon, sa Tacloban, sa Leyte, the whole province of Leyte, and even Ormoc, O Lord God. Yes, Lord. Na maging maayos lahat, O Lord God, at isa katuparan ang iyong banal na kalooban, O Lord God, sa ministry na ito. Hindi po, O Lord, pagpalain niyo po ang bawat isa, sapagkat ito'y aming dalangin at inaasahan sa pangalan po ni Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas, sa tulad gabay ng Holy Spirit. Amen. 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 Okay, so we'll see you Monday and next Thursday. Gusto ko sana makausap sila Sister Terry kung sa Sunday magkita kayo ni sino to? Sino nila Sinabi ni Brother Christopher, hindi siya makatin kasi sira yung niya, cellphone. Oh. Pag-usapan namin na church, ang importante lang doon ang matutulugan at saka tubig at saka aircon. Baka makaano doon. Ni malaki naman kaya kayong pamaypay. Hindi, aircon doon, aircon. Okay lang. Aircon. Parang medyo kailangan Sige lang medyo sa October pa naman Magano tayo na let's pray na Gusto ko lang si Tanhusay, sino ba? Si Tito. Ito. No, sana maka-attend. Kasi mahalaga yung din niya, yung participation kasi siyang doon si Ronnie Ramos hindi naman natin maasahan yun kasi weekends lang pumupunta diyan. So we need yung yung mga regular. Ganun ang doon. So anyway, thank you Brother Junjun. Ingat. We'll see you next time. Brother Mike, Brother Singh, Brother Oliver, magme-message kay Sister Erna. I-schedule namin kayo. Magkakaroon tayo ng schedule. Sir Luz. And sige na. Bye-bye na. Good night. Bless po. God bless. Salamat po. See you guys Monday. Okay. Si Tito Pel Monday. 8 a.m. Okay.